Matthew chapter 16. Hinanapan si Jesus ng himala. Verse 1. Lumapit ang mga Pharisees at Sadducees kay Jesus para hanapan siya ng mali. Humingi sila ng himalang galing sa langit. Verse 2. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, kapag palubog na ang araw, sinasabi niyo, maganda ang panahon kasi mapula ang langit. Verse 3. Tapos, kapag umaga naman, sasabihin niyo, uulan ngayon kasi madilim ang langit. Nalalaman niyo ang panahon sa itsura ng langit, pero hindi niyo naman may paliwanag ang mga latandaan ng panahon ngayon. Verse 4. Mga masasama at taksil sa Diyos ang mga tao ngayon. Humihingi kayo ng himala pero walang ibibigay sa inyo except sa himalang nangyari kay Prophet Jonah. Tapos umalis na si Jesus at iniwan sila. Ang yeast ng mga Pharisees at Sadducees. Verse 5. Nang nakatawid na ang mga disciples sa kabilang side ng lake, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Verse 6. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa yeast, yung pampaalsa ng tinapay ng mga Pharisees at Sadducees. Verse 7. Nag-usap ang mga disciples, sinasabi niya yan kasi wala tayong dalang tinapay, sabi nila. Verse 8. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila kaya sinabi niya sa kanila, ang liit naman ng faith niyo, bakit yung pinoproblema na wala kayong tinapay? Verse 9. Hindi niyo pa ba naiintindihan? Nakalimutan niyo na ba yung 5 tinapay na pinaghati-hati ko para makakain ang 5,000 na tao? Ilang basket ng sobrang pagkain ang nakolekta niyo? Verse 10. Ganon din yung 7 tinapay para sa 4,000 na tao. Verse 11. Bakit di nyo maintindihan na hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko? Mag-ingat kayo sa yeast ng mga Pharisees at Sadducees. Verse 12. Saka pa lang naintindihan ng mga disciples na pinag-iingat sila sa tinuturo ng mga Pharisees at Sadducees at hindi sa yeast na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Sino si Jesus? Verse 13. Nung dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea Philippi, tinanong niya ang mga disciples niya, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa Son of Man? Verse 14. Sabi po nila siya si John the Baptist, yung iba naman si Elijah at yung iba si Jeremiah o kaya isa sa mga prophets, sagot nila. Verse 15. Tinanong ulit sila ni Jesus, pero para sa inyo, sino ako? Verse 16. Sumagot si Simon Peter, kayo po ang Christ, ang anak ng Diyos na buhay. Verse 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, very good ang sagot mo, Simon na anak ni Jonah. Hindi tao ang nagpahayag sa iyo nito, kundi mismong ama ko na nasa langit. Verse 18. Sinasabi ko sa iyo, ikaw si Peter, at itatayo ko sa ibabaw ng batong ito ang aking church, at hindi magtatagumpay laban sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan. Verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang susi sa kaharian ng langit, at ipagbabawal sa langit ang anumang ipagbabawal mo dito sa lupa. Papayagan sa langit ang anumang papayagan mo dito sa lupa. Verse 20. At higpit na inutusan ni Jesus ang mga disciples na huwag ipagsabihin na siya ang Christ. Pinahayag ni Jesus ang kamatayan niya. Verse 21. Simula noon, sinabi ni Jesus sa mga disciples niya ang mangyayari sa kanya. Dapat akong pumunta sa Jerusalem. Kahihirapan ako ng mga Jewish leaders, ng mga chief priests at mga teachers ng law at saka ako papatayin, pero bubuhayin ako ulit sa 3 araw. Verse 22. Dinala siya ni Peter sa isang tabi at saka siya sinaway. Lord, wag naman sana, hindi mangyayari sa inyo ang bagay na yan. Verse 23. Pero hinarap ni Jesus si Peter at sinabi, layuan mo ako, Satan. Nakaharang ka sa dadaanan ko. Ang iniisip mo ay hindi galing sa Diyos, kundi sa tao. Verse 24. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, kung gusto niyong sumunod sa akin, kalimutan niyo dapat ang sarili niyo. Pasanin ang cross niyo at sumunod kayo sa akin. Verse 25. Ang gustong magligtas ng sarili niyang buhay ang siyang mawawalan nito. Pero
Kung mawala ang buhay niya alang-alang sa akin, maililigtas niya ito. Verse 26. Dahil ano ba ang mapapala ng isang tao kung makuha man niya ang buong mundo pero mawawala naman ang buhay niya? Siyempre wala. Walang mabibigay ang tao kapalit ng buhay niya. Verse 27. Dahil dadating ang Son of Man kasama ng mga angels niya. Nasa kanya ang dakilang kapangyarihan ng Ama at pagkatapos, bibigyan niya ng reward ang mga tao depende sa mga ginawa nila. Verse 28. Tandaan niyo to, may ilan sa inyo dito na hindi mamamatay hanggang sa makita niya ang Son of Man na dumadating bilang hari.